Mga kapatid ko sa Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa pagpatuloy ng ating pagninilay tungkol sa kung paano natin panibaguhin ang ating buhay bilang isang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos na naayon sa gustuhan ng Diyos. Ang ating buhay na siyang inilaan natin para sa paglilingkod at pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Mga kapatid, sabi nga natin sa ating pagninilay, hindi basta lamang na tayo magbalik loob sa Diyos upang tayo tatawaging mga anak ng Diyos, mga disipulo ng ating Panginoon sa Kristo. Kinakailangan din natin ang mga hiyas Kristiyano, ang mga hiyas ay tinuturo sa atin ng mabuting balita. Kung paano natin isa sa buhay ang bawat salitang namumutawi sa bibig ni Jesus na siya ring narinig na pagnilayan at pagbulay-bulayan natin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, lalong-lalo na ng mabuting balita. Dahil kinakailangan nating maisalamin sa ating buhay ang salitang ito, kinakailangan din nating magkaroon ng banal na karunungan, kaalaman, at yung pang mga hiyas na kung saan kinakailangan ng ating buhay espiritual upang patuloy tayo makapaglakad ng may lakas loob, may kaginhawahan, may kapayapaan at kagalakan, dahil alam natin na kahit pa sa mga pagsubok na meron tayo na humahadlang sa ating mga niyanais habang tinilakbay patungo sa kaharian ng Diyos, andoon ang grasya at papala ng Panginoon upang mabigyan tayo ng liwanag na siya maging ating tanglaw sa ating paglalakbay patungo sa kalangitan, doon sa kanyang kaharian na makipagkaisa sa kanya sa hapag ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, minsan sa ating mga araw-araw na ganap sa buhay, maramdaman natin at naranasan natin na mayroong mga taong hindi kayang tanggapin na nagkakaroon tayo ng kaalaman at karunungan tungkol sa katotohanan na ipinahayag at ating napagnilayan. Ngunit ang mga ito ay mga pagsubok lamang upang mabigyan natin ng katwiran ang ating mga layunin kung bakit gusto nating mapalapit sa Diyos, gusto nating maging banal sa ating paglalakbay patungo sa kanyang kaharian. Katulad ni Jesus, alam natin na sa kanyang bayan marami ang nakakilala sa kanya. Maraming alam ang mga tao tungkol sa kanyang buhay, lalong-lalo na dahil sa napaka-tanyag ang isang karpentero sa isang bayan, dahil ito ang gumagawa ng halos lahat ng mga bahay at ng mga kinakailangan sa pag-araro at sa pagganap ng mga bagay-bagay na kung saan kinakailangan ng komersyo, dahil alam naman natin na marami sa kanila ang mga magsasaka, marami sa kanila ang naghahatid ng kanilang mga ani sa bayan, lalong-lalo na sa Galilea. Kaya marami nakakakilala at nakakalam na si Jesus ay karpentero, anak ni Maria at anak ni Jose. Ang kanyang mga pinsan, kamag-anak ay taga doon din. At alam natin na kung gaano kasimple ang buhay sa Nazareth. Wala doon ang mga malalaking paaralan para sa mga anak ng mga saserdote at mga eskriba upang doon ay mag-aral at magkaroon ng banal na karunungan tungkol sa salita ng Diyos at kung paano nila mabigyan ng katuturan ang kanilang pamumuhay bilang kasapi ng isang angkan ng mga saserdote at ng mga eskriba. Kaya kilala si Jesus. Ngunit alam natin
na ito din minsan ang naging hadlang kung paano mabigyan ng kaganapan sa pagpapalat biyaya ng Diyos ang mga tao sa Nazareth. Dahil ito ang naging hadlang upang sila'y manampalataya at magtiwala sa kakayahan ng ating Panginoon Jesucristo, hindi lamang bilang tao, kundi lalong-lalo na bilang Mesiyas, bilang ang Kristo na siyang anak ng Diyos. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin si San Ignacio de Loyola na napakatanyag sa buong mundo dahil sa mga ligasiya na kanyang naiwan lalong-lalo na sa patuloy na pagpapahayag sa salita ng Diyos at sa mabuting balita sa pamamagitan ng pagtuturo, pagbigay ng pangaral, hindi lamang dito sa Pilipinas, sa Italia, ngunit sa buong mundo. Ang pinakamalaking universidad internasyonal na ating marinig tungkol sa mga Hisweta na siyang itinayo kasama ng iba pang mga paring misyonaryo ni Ignacio de Loyola ay ang Pontifical Gregorian University, ang Ateneo de Manila, Ateneo de Davao, Xavier University at saan pa sa buong Pilipinas at sa buong mundo na kung saan doon natin mahanap ang napakaraming mga nag-aaral ayon sa kanilang mga kinakailangan para maipahayag at maibigay ng mabuti ang kung ano man itinuro sa atin ng ating Panginoon Jesucristo, lalong-lalo na ang salita ng Diyos. Kaya masasabi natin na malaki ang ibinigay na tulong ni San Ignacio de Loyola, lalong-lalo sa mga kaparian na patuloy na nag-aaral upang ang kanilang kaalaman ay lalo pang umusbong at mabigyan ng katuturan dahil sa kanilang ministeryo na patuloy na nagbibigay sa kanila ng lakas, loob at karunungan upang mapagsilbihan at mapaglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng simbahan. Sabi nga niya, ad maiorem Dei gloriam, na ang Diyos ang siyang pinag-uukulan ng lahat ng kapurihan dahil sa kanyang pagpapalat biyaya na binibigay para sa simbahan upang magkaroon ng mabuti at maayos, mapagmahal na paglilingkod. Amen.